Ito, ipatuloy sa receive po namin message kay Tito Edward, na po sa praise and worship po. Ano po sa Sunday School po na ito, Lord, samahan niyo po kami lahat, hindi lang po ako, hindi na rin po akong congregation. Ikaw sa Lord, to deliver your message, ano po Lord na siya po iparating sa mga tao po ng dito. Hindi na rin po ang lahat po na ito, Lord, na po namin sa inyo, at sa pansamahan ni Jesus. Amen. Power. May bigla si power din sa church. Yung church na pinatako, power. So welcome sa ating po Sunday School. Amen pa rin po tayo. Amen? Right, so di-discuss po natin. So tapos na po tayo sa mga specials, no? Nagkaroon na tayo ng Christmas special, year-end special, and then New Year special kaya. So balik na tayo sa topics natin. So nahin po tayo, doon tayo sa leadership. No? So this is actually the last lesson or last chapter for the leadership topics. No, nandito na tayo sa prophets, tapos na tayo sa kung anong hinahanap natin sa leader, no? Ano yung nangyayari kapag medyo karoon ng faithful, no? Masa leader na nangyayari sa church. Dito na tayo, yung prophet, no? Hahamig na tayo. What's in it for us, no? Bilang leaders. Hindi lang bilang leaders eh, siyempre bilang followers din. Siyempre dito tayo sa medyo nakakahilo pala yung opinion niya. Tumitin po. Puso doon. So this is from 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. For I am already being poured out like a drink offering. Sulat to me, Paul. And the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race. And lagi natin narinig, no? I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, also to all who have longed for His appearing. Next na natin, medyo mas mataulo. Ayan, dito tayo. No? Siyempre, may naririnig tayo pagka, siyempre sa mga reels kasi, na leadership requires sacrifice. No? Naisip ko, hindi lang naman yung leader, ang sakripisyo. Pati naman yung followers, no? But for you, if you want to follow someone, kailangan mo rin ma-alat ng time. Yung leader nag-aalat ka ng time para magturo. Follower nag-aalat ka ng time para matuto, makinig, no? At sumunod. No? Kaya yung sacrifice, ano yan eh, dito, holistic. No? And leadership is associated with what? Heavy burdens, criticism, and sacrifice. While those elements exist, a leader in God's kingdom has access to unique prophets. Di-discuss natin 1 and 2. Tapos yun ni Joel. Unique prophets that the world cannot provide. Yan natin next. Amen. So dito kasi, yung katulad sa amin, sa corporate kasi, kapag itinatawag kami stretch roles, no? Sinasabihan mo yung tao mo, no? May plano kang i-promote siya, no? Pero hindi pa agad promoted. So ano lang gagawin niya? Hindi naman tataas yung sahod nito. Kumbaga trabaho lang ang dadagdag natin. So paano natin siya inilalakad sa mga tao? Kaya minsan, yung mga analyst namin, hindi nila tinatanggap. Bakit? Kasi yung paglatag sa kanila ng trabaho, yung pagsasabi sa kanila ng mga susunod nilang gagawin, hindi maganda, hindi maayos. No? So ang ginawa namin technique is we lay out yung mga trabaho, yung mga jobs as what? As opportunities. No? Dito, pag ginawa mo ito, may oportunidad ka to what? To grow. And remember, our God is a God of opportunities. No? Pagka humingi ka ba kay Lord ng pera, nakikita mo pagbukas mo ng cabinet may pera. Doesn't happen that way. Pag humili ka kay Diyos,
umili ka kay Lord ng pera, ang binibigyan niya is for you to have an opportunity to make money. No? Hindi yung pagbukas mong kabili ng siyat na may pera doon, yung gano'n. No? Ngayon, sa panatay. No? Pagbukas mo ng maleta, ang dami. No? Kinakit na lang doon. No? Hindi, He will give you opportunity na matupad kung gusto mong gawin. No? Lord, gusto mong graduate. Gusto mong graduate with highest honors. Binibigyan ni Lord. Ang opportunity na mag-aral ka. No? Opportunity na mag-aral ka ng mabubuti. No? And kasama nun, yung mga challenges. Siyempre yung opportunities, may kaakibat. No? May kaakibat yan na challenge. Kasi God gives you what? Free will. Even going to the church. No? Kasi kaya si Jester tama rin bumiyahe. Ang layo eh. That's his choice. Hindi na punta sa church. It will always be his choice. Pero tayo, as believers, no? And secondly, mahal natin itong church. No? We make it a point to go here every Sunday, no? To attend kung anong kaya natin attendan. And focus tayo dito sa happiness and harvest. First is our happiness. Maalala nyo, discuss ko ito last year. Yung pursuit of happiness. Ano nga ba? Yung pursuit of happiness natin. Ito din yung mga Sundays ko parang season 2 din. So yung season 2 nung kay Dave. Kanina, diniscuss din ni Tito Edward kung ano yung joy. Joy in serving. Joy in discipleship. Joy in Christ. And dito, meron na tayong comparison. First profit of a leader is a specific kind of joy that is not dependent on circumstances. Kasi sometimes our focus is on what we can enjoy now. May kasabihan tayo, don't make decisions when you're happy. Even when you're sad or mad. Don't ever make decision. You need to rationalize it. I'm not sure, no? Pero dati, pag nung kabataan natin, hindi naman ganun. Bahala na. And ito yung natawag natin na surface happiness, yung kasiyahan na temporal. This is kanina ni Tito Edward. Kasi happiness is different from joy. Sabi ko last time, pagka ikaw na binilang ng PS5, syempre masaya yun. Pero alamin natin, anong kind ng happiness? Yung natanggap mo, nung nakuha mo yung PS5 mo, nakuha mo yung bagong laro sa Switch mo, natapos mo yung laro sa Switch mo, there's still happiness. Hindi natin pwede itanggi yun. That's being hypocrite. But, aside from that, let's take a look kung ano yung mas importante happiness. So, ang sa'yo, palagi may happiness. May temporary happiness and our focus is our true joy. No? Oo, sila yung alam mo. No? Masabi ni F last week, hindi ko makakalimutan is the joy in the darkest of times. You find joy dun sa pinakamadilim na parte ng buhay mo. Kasi tama naman Tito Edward, this world, hindi itong masayang mundo. Sabi ni ate, pag nag-mission ka, you will realize how cruel this world is. Though, yes, in our house, we have food, our family is complete, we seldomly argue. Paglabas mo, doon mo nalaman yung totoong timpla ng buhay, kung gano'n kapait. It is from John chapter 15 verse 11. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Yung happiness na temporal, isipin nila lang that full joy is a circle. Yung happiness na temporal is 20%. Kasi we need it in our lives eh.
Kailangan natin yun eh. Yan din, minsan, yung magbabangon sa'yo. Kasi, kailangan mo ng trabaho. You find happiness in your work because of your workmates. Siyempre, sa sahod mo. What do you do? That's the 20%. And lahat ng yun, ginagawa mo. Kakiba, nung joy na iniisip natin in the future. Enjoy natin in Christ. And that will make you complete. Ito. In Psalm 16 verse 8 to 10. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful ones see decay. Ang sinulat to ni David sa medyo malungkot na part ng buhay. Hindi pa to yung nagkasala siya. No? Ito yung joy in the darkness of times. Na you find strength in joy. No? Sabi ng Nehemiah, joy is your strength. The joy in the Lord is your strength. Alala yung famous na Bible verse because of Stephen Curry is Philippians 4:13. No? I can do all things through Christ who strengthens me. No? Nilagay niya sa sapatos. Ang dali lang sabihin pag may nanalo ka. Tipin mo ilang championship yun. Ilang to? Apat na championship. I can do all things. Ngayon, no? Hindi na siya ganun kaliksi. Dati kasi si Stephen Curry, kaya siya mahirap mantayan. Kasi hindi siya tumitigil sa pagtakbo. Kaya ikot lang siya hanggang maging open siya. Kaya yung mahirap siya mantayan. Pero hindi na gano'n. Nagkakaroon na ng plane, nag-elevator plane na sila para na ma-open si Curry. Isipin mo, I can do all things. Paano pag natatalo ka na? Yung pagkatalo, it's still part of all. Lahat eh. Gagawa ko lahat. Kaya manalo matalo, kasama yun sa lahat. No? Kaya yung strength na yun, yung joy, nararamdaman nila, is in all things, through the darkest and lightest of times. Amen? Amen. Ay, hindi pa to. Kasi dati may pinabasa sa aming libro, nung LDP, ano ibig sabihin, Leadership Development Program, is seven habits of highly effective people. Stephen Covey. Yung part nun sa 7 habits is abundance mentality. Ang ibig sabihin ng abundance mentality, lagi meron. Kahit sobrang hirap na ng pinagdadaanan mo, there's always more for us. Siyempre hindi siya Christian kasi leadership. Focus siya eh. Pero isipin mo, laging meron para sa'yo. Hindi ka, pag ganun yung mentality mo, na may abundance mentality ka, hindi ka na mag-dwell sa negative things, doon sa pinagdadaanan ng problema. Though you dwell on it because you address it, kasi problema yun eh. Hindi naman niya pwede pabayaan lang. You address it, pero naniniwala ka pa rin. There's still hope. There's more to it. Exactly. May unlimited source tayo. Kaya nga. Versus dun sa scarcity mentality. Na dito ka na, nakasta ka dito. Kasi baka mamaya, pag nawala ka, wala na. Kaya naka-hold ka dun sa kayaman mo. Nasakal na yung mga kasama mo. Naka-hold ka dun sa tao mo na kaya mong hawakan. Kasi feeling mo, pag nawala yan sila, wala na. Kaya importante din na meron tayo abundant mentality, especially tayo mga Christians. Kasi alam natin, there's always more. Kahit anong hirap na pinagdadaanan ko ngayon, darating yung araw, andyan yung harvest. Amen? And doon sa, syempre, Psalm 51, dito yung after yung magkasala ni David.
nung nag-sin siya kay Bathsheba. Nung nagkasala siya, kasi ano eh, hanggang masarap gawin yung bawal. So may happiness pa din. Kasi masarap gawin yung bawal eh. Ginawa yung bawal. Yung joy, hindi siya nawala, napalitan. No? At merong, ang malaking part doon is nawala yung joy na nagmumula kay Lord. And, syempre, may, yun yung doon ka nag-hold on eh, dun sa temporal na happiness. No? Kasi dito sa, ito kay Bathsheba, goods. No? Kasi nakita niya eh. No? Nakita niya, and then, naramdaman niya yung saya. May saya, apparently. Pero, hindi yun yung saya na hinahanap natin. Anong nangyari? He longed for it. Hinahanap niya. Masaya ko, pero hindi ito yung ano eh. Hindi ito yung sapat. Hindi niya napupuno, hindi niya nasasatisfy yung need mo for joy. What happened? He prayed again. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit. To what? To sustain me. No? Kailangan natin ng sustainability. That's why we have mana. No? Kailangan natin ng everyday mana. No? To their journey, no? From Egypt to Israel. Binigay pa ni Lord agad, no? Ito yung dalawang truck ng mana. Bahala na kayo, kaya na yung bata. Hindi. He prioritized sustainability araw-araw. Kasi anong nangyayari dun sa mana? Papanis. No? Hindi pa naman uso yung ano nun. Ayun. Wala namang ref nun. Tsaka yung ano, yung tinapay na galing sa iba't ibang tinapay. Pudding. Hindi pa naman sila mag-pudding nun. Mana pa lang talaga. Di ba? Ang ginagawa ni Lord is for you, He sustains you. Through, ilang years po yan? 40 years walking. No? Sinustain sila. Kasi ano bang itsura ng nilalakaran nila? Hindi naman yung gubat. Desierto yun. Sino mabubuhay doon? Ilang araw lang na wala kang tubig, hindi ka mabubuhay. But the Lord will sustain you. Kahit He will restore you. Pag nawala tayo, He will restore you. So, isipin natin na kahit anong after church, nakakasala tayo, sumasama na natin, may iba kasi nahihiya pumalik. Kaya sa church. Kasi baka ma-judge ako. Kaya nga tayo nag-isimbe. Kaya nga tayo nalit sa church para ma-cleanse tayo. And yun na. Dito tayo sa ating harvest. Anong ibig sabihin ng harvest na yun? Victor's Crown, kanina. Siyempre, hindi naman kami nag-usap dito, Edward, kung ano. Didiscuss mo ba ito? Hindi naman naman ganun eh. No? The second prophet is the eternal impact we have on others. The harvest of souls and what? Spiritual growth. No? Kasi ang ultimate goal natin is what? The Victor's Crown. Ano yung Victor's Crown? Yeah. No? The harvest is plentiful but the workers are few. No, okay. Sobrang daming souls na kailangan na pwede natin i-convert. Kaya natin nagagawa. And next. Ayan. According to 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, for what is our hope, our joy, or the crown, in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. You know, in crown is bestowed to a winner. And that would be a great source of what? Of joy. Yan. To maximize our harvest, we should focus on our immediate circles.
Ito medyo makatito eh kasi no, anytime mission eh. And we tend to forget our circles. Your friends, your relatives, your associates, your neighbors. Those who you can reach. Kasi bakit? Nahiya tayo. Kinahihiyain natin kung sino tayo dati. Lalo ako. Sipin mo yung mga tropa ko sa tondo, bigla akong maging disciple doon. Sabi, yo! Diba? Diba? Yo, etis ka muna. Kasi nakakaparang naman talaga. Kasi iniisip mo na, pagdating ko doon, syempre close mo yun eh, nandun sila, kasama mo sila nung mga times na andun ka sa 20% ng happiness. Yung sa'yo naman talaga. Di ba? No? Masaya naman talaga. Kasi doon sila nakahawak eh. Hindi pa nila alam yung 80% ng happiness na nararamdaman mo ngayon. Eh yung dapat na sinishare natin. Yung joy in Christ. Eh yung joy na alam nila is different. No? Doon yung kailangan natin na ipaintindi sa kanila. And ito yung mga taong madali natin napitan. You don't have to introduce yourself. No? Doon mo kailangan kumiti ng mga ngiti-ngiti. Hi po! No? No? This is the gospel. And then we don't even know the name. These are the people. Alam mo yung pinagdadaanan. And doon, that's the perfect avenue for you to reach them. To reach them through the gospel. And be more compassionate. Kasi ayan, marami mga kasi may mga tropa pa talaga na self-proclaimed atheist. So, medyo mahirap talaga. So I just told them na pag-pray kita. Wala akong magagawa, pag-pray kita. Diba? May pinagandaan ka, pag-pray kita. Kasi nung New Year, mag-isa daw siya. Basta nag-post siya. Mag-isa daw siya. Tapos, hindi naman daw siya malungkot, hindi siya masaya. Wala, parang bato. Ganun daw yung pakiramdam niya. Di ba sobrang blanco? Ang hirap nun na hindi ka malungkot, hindi ka masaya. Ano ka? Tulog. Malamang, tinulugan yung countdown. No? Sabi ko sa kanya, magpipili kita. Wala kang magagawa. Kaibigan kita, mahal kita eh. So ito yung alam ko na makakatulong sa'yo. Kung hindi mo man yan matanggap, bahala ka na. Para ka nagbigay ng regalo, iwan mo sa pinto. O na bahala kung iwan mo din ng hanggang ko, kung yung basura, o patanggapin mo. What you need to do is do it consistently. Kasi pag yan, nakahanap naman sila ng ikaw nga eh. Ano dahil sinabi mo? Ayaw nang maririnig ng magulang. Ikaw nga eh. Sinasabanan mo yung anak mo, sasabihin sa'yo, ikaw nga. Ikaw nga. Di ba sakit? Same with us as Christians. Pero wala, we are hypocrites. Kaya kailangan natin kumapit. And yes, serving the Lord is worth the sacrifice because what? God is a righteous judge. He will never shortchange us and will award the crown of righteousness in His appointed time. Never kanya maunsihan. Mga pagbuwan. Never kanya maunsihan. Makikita niya kung ano yung pinagdadaanan mo ay mag-isa ka lang. Tandaan mo yun. So kung ano yung ginagawa mo, mag-isa ka. Wala mo nakakita sa yung tao, pero nakita nila. Yun ang hirap. Pero, kung yung buhay mo ay nakay Kristo, hindi yung mahirap, madali yun. Kasi gusto mo nakikita ka niya. Amen? Diba? Ayaw mong nakikita ka, may ginagawa kang masama. Pero kung yung ginagawa mo, kahit mag-isa ka, is for Christ, gusto mo nakikita ka niya. No? Make sense? Make sense.
And now there's in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all have longed for His appearing. Ang sinabi ko dati na kaya lalo ko ilang pages. Sabi niya, kasi nung dati parang, ano nga sabihin, parang, hindi ka na yung alam. Hindi ako sabihin yung bilis kasi. Kasi, sabi ko, nung sinabi niya pala sa amin, ano yun, first day namin na bagong kasal. O sige, first night. Sabi niya sa akin, hindi lang ikaw yung gusto kong maligtas. Kasi bilang pamilya na kita, pamilya ko na rin sila. Kaya gusto ko, pati sila maligtas. My family is Catholic from Bulacan, kaya sobrang... Kaya yung sinabi ni Eunice, tama. Paldo. Kasi gusto natin, yung mga mahal natin sa buhay, makasama natin sa taas. No? Kung kasama natin, pagkakain natin sa taas, hindi natin asawa, okay lang din kasi nadala natin sa taas. Yung kapatid mo, no? So, yung mahal natin sa buhay, nakikita natin sa langit. Yun yung true joy. No? Masarap sa pakiramdam kasi naging vessel tayo. No? Nagamit tayo ni Lord para dumami. To become what? Fishers of men. That's the ultimate message. Our harvest. Kaya may harvest is the Great Commission for us to be the fishers of men. Talaga nag-uusap. And yun po. And joy is our strength. No? As sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sinabi ko kanina, the joy of the Lord is your strength. No? It is the fuel that allows the leader to endure. Ang feeling mo, inangina ka na, kwento ko lang. Kasi kahapon, pagod daw si Luis. Sabi niya, I'm tired. Sabi ko, I'm Sandra. I'm tired. Sabi ko, ha? Hindi pwede, wala akong trabaho. Sabi ko, you're tired? Do it tired. Sabi na, I'm exhausted. Do it exhausted. No? Isipin niyo sa buhay niyo, are you tired? Then do it tired. No, Dale. Are you exhausted? Do it exhausted. And bakit? Kasi may nakukuha na tayo ng fuel, may nakukuha na tayo ng strength. Kung paano natin nakukuha? Isipin mo, nagdasal ka lang na makas ka. Di ba? No? We pray on it. New every morning. And always get your everyday man. Kasi nagsusustain sa'yo. No, if you don't pray for a day, gutom ka. So you pray every day, not just every day. No, you have a relationship, and unique relationship with the Lord, personal relationship with Him. Amen? Amen. And yun na po. Yun na po. Maraming salamat. Let's pray. Lord, thank you for this opportunity to share your message. Thank you po, Lord, sa buhay ng lahat po naman dito. Ang ginanoy po ng mga kapanood online. Ano nga po, Lord, na araw po na ito, nasamahan niyo po kami. Hindi lang po sa araw na ito, Lord, ang ginanoy po sa mga susunod na araw. And sustain niyo kami, Lord. Provide us manna every day. And we will pray for each and every one of us until the end of time, Lord. Lord, lahat po namin ito, inaangat po namin sa inyo. Sa taas-taasan. In Jesus' name, Amen.